hirap. So ito naman yung mga bees natin, napaka-busy nila. Kaya tayo, di tayo magpapatalo at sasabayin natin yung kanilang kabisihan. Pero bago yun, meron akong i-share sa inyo dito tungkol sa pag-alaga ng bees, no? Kasi ako hindi nga nag-training at mukhang may palpak na naman ako nagawa. So para na rin alam nung iba na mag-uumpisa sa beekeeping na walang training tulad ko, na ito i-watch out nyo. Kasi umorder ako ng feral colony, although strong naman to mga to yung binigay sa akin, kaya lang ako yung may pagkukulang. So nasa taas yan sila, sinet up yan sa taas at nag-decide ako na after few days ilalagay ko na sila sa pao, and afterwards kung sakaling maka-split man ilalagay ko na sa boxes. Pero dahil nga akala ko okay na yung ginawa ko gabi kasi napaka-smooth yung pagkakalipat ko Hindi ko rin alam bakit dun sa mga iba na may mga experience sa stainless bee baka okay lang na rin naman to nangyari, or na baka nag-overthink lang ako kasi nga first time ko at wala akong kaalaman sa masyado sa stainless bee, although regular ako nanonood ng mga instructional video, nagbabasa ng books, pero yung actual talaga and training wala ako ngayon pa lang. So ito yung actual ko ngayon. So ang nangyari kagabi nga, binaba ko sila, walang masyadong disturbance maliban na lang dito sa huling feral, kasi nga medyo hirap i-reach kaya niyakap ko yung sako. So kahit na pala kasi mga 6:30 na nun madilim na, so lahat sila nasa loob na, hindi ko napansin. Kung etong dalawa napaka-smooth ko lang na ibaba, walang kahirap-hirap, no? Minaba ko at wala ni isang bees walang kumapit sa akin or kumagat sa akin. Pero pagdating dito sa huli, dahil nga niyakap po sila, napunta sa akin yung ibang propolis at ayun, pinutakte ko kahapon ng bees. So although na successfully na ilagay ko naman sila dito ng maayos, at ayun active na active sila. Ito yung pinakamagaan sa lahat. So in-expect ko walang masyadong bees, pero yun, ang dami pa rin lumabas dyan. So anong nangyari ganito, yung mga bees ko since kalilipat ko lang na ito, ang in-expect ko dahil gabi ko naman sila nilipat, nare-realize nila kung saan sila uuwi, kasi nga dito na sila gumising di ba? Nung umaga. So pagkakaintindi ko, uuwi sila kung saan sila pinanggaling. Pero ang pagkakamali ko ito, akit tayo sa taas. Pagkakamali ko, hindi ko yata tinanggal itong dating lalagyan nila, which is ito, at naiwan ko yung ibang mga propolis dyan. Kaya yan binabalikan nila. Hindi ko alam kung ina-harvest nila yan papunta sa new hive, or baka nagagawa sila ng sarili nilang hive dyan dahil dyan na sila nasanay Pero i-observe natin after a day or two, baka nag-overthink lang talaga ako. Kaya lang kasi hindi ko maiwasan na mag-alala, lalo na yung dito naman, dalawang hive dito, yung dalawang strong hive. Lalo na kung ang dami-daming bees dito, tapos may mga karga pa silang propolis tsaka honey. So pag hindi yan nakabalik dun sa hive nila, wala na yan, sayang yung supply. Kung makaka-recover naman yung hive, pero sayang isang bees nga lang na mamatay, sayang na Pero kung etong lahat hindi makabalik dun sa, pero iniisip ko baka nag-harvest lang sila dito ng dagta or ano ba yung propolis dito sa kangkong, kasi ito yung tambayan nila dati pa nung nandito sila. So ang dami niyan. Kung sa camera nakikita nyo marami na, mas marami pag hindi nyo na makikita kasi ang liit lang. Swarm, ang dami. Kaya yun,
Iba talaga pagkabaguhan at first time mo, nag-aalala ka talaga kasi hindi mo alam eh. So dapat pala pa isa-isa lang ginawa ko para natutunan ko muna. Ayun yung isa, dapat pa isa-isa lang. Hapon pa naman niisip ko lahat ng nandito sa taas. So, yung colony dito sa taas ay nasa yung hive, pearl hive ay 1, 2, 3, 5, 6, 6. So tatlo lang yung binaba ko kasi ayun yung nakikita ko na tingin ko sa tingin ko ay kailangan ibaba kasi nandun sila sa lugar na kung hindi mainit walang masyadong araw. So kaya nilagay ko sila doon dahil kapag umulan mas safe sila doon sa baba. Ayun ako. So dito ang dami nila dito ngayon, no. Ayun ako, hindi ko alam anong gagawin ko. Pero ang inisip ko, yaan ko lang sila. Kasi ganyan lang rin yung nangyari nung dati. At nag-aalala rin ako nung unang dating yan dito mga bees. Ganun din ginawa nila. Pero ang ginawa nila mas, ganito, ayan o. Ganyan ang ginawa nila. Pati dito. Ganyan ang ginawa nila. Tapos ang daming namatay. Ayan ang masakit. Ang daming namatay. So pag namatay naman yung mga bees, although may papalit na bago, pero yung recovery na mangyayari, tsaka yung effort nila, sayang eh. Ganito siguro talaga yung pakiramdam eh, pag experience, true experience yung magiging teacher mo. Talagang maganda nga, pero tatatak sa'yo, pero nga, ito, ganito, medyo stressful or worrying kasi hindi mo pa nagagawa ito dati. Tapos ngayon, si Mrs. papuntang palengke, sabi ko kumakabili siya ng mga 15 pirasong bao. Kasi plano ko na after ng siguro 1 linggo or less, ilipat ko na. Kasi mga strong na yung mga hive na yun. Kaya lang kung ngayon, marami ako mahigit ang mamamatay, lipasin ko na naman yung mga 2-3 linggo bago ko sila ilipat o baka 1 buwan. Pero mukhang mas konti naman sila. Para nung unang dating dito talagang daming namatay. Nakakapanghinayang eh. Pero ang maganda sa mga bees, kung more than 1 hive sila, ang bilis nila makarecover. Maliban na lang talaga yung sobrang bata pa na colony. Tapos like yung may isa ko dito sobrang bata pa na colony. Tapos ayun yung binigay sa akin. So siguro sa 10 na hive na order ko, may isa na weakest link. Talagang hindi mo mabibilang siguro sa 20 yung bee na lumalabas sa hive. Baka nga wala pang 10 eh. Hindi ko lang natututukan pero ganun yung nakikita ko. Kaya kung magre-request kayo o kaya kung bibili kayo na nasa sako na mga peral, buhatin nyo pag magaan, huwag nyo tanggapin. Kasi pera nyo yun kahit sabihin nyo mas mura yung peral hive, sayang pa rin. No, bigay na lang niya kung gusto. Sa magoyo pa eh. Pero hindi naman panggugoyo yung nangyari since responsibility rin natin na buyer. At least ngayon alam na natin. So ito yung weakest link ko sa mga peral ko. Tingnan nyo, ayan, meron, dumami-dami na pala sila ngayon. Ayan. Tapos ito naman yung may tatlong baon na mga singles na nasa baon. Lahat yan strong colon first, yeah. So good na yung mga tatlo. Tapos so ayan, meron pa akong isang iniisip na week dito, pero ito parang hindi naman talaga siya week eh. Siguro wala siyang masyadong honey dahil nga ito yung ewan ko, siguro isa siya nga sa 2 weeks siguro meron ako, pero yun talaga yung weakest. Kasi kung nakita nyo kanina, konting-konti lang yung mga bees na nandun. Eto, tingnan nyo, weak na yan, pero ang dami. Ang gaan kasi nung ito, ang gaan nung hive nila kumpara dito sa dalawa na ramdam mo yung bigat. Siguro nga dahil maraming honey itong dalawa. Siguro ito mas marami propolis.
Anyway, hindi naman ako expert at ngayon nga ay natututo pa lang ako. At kapag maglalagay na ako sa bao, magbibideo ako para makita niyo kung paano maglagay or mag-transfer ng feral hive to bao ang isang walang training. Para maganahan kayo mag-training dun sa mga mga wala pang magabalak na mag-start at mag-start pa lang. Mahalaga talaga yung training, yung actual. Kasi bibigyan kayo ng boost no, na lakas ng loob. Makita niyo yung actual na ginagawa, gagayahin nyo na lang. Pero maganda rin yung nanonood kayo ng iba't iba yung nagle-lecture. Kasi may iba na nasasabi ng ibang lecturer na hindi nasasabi ng iba. At may kanya-kanya silang technique na pwede nyong i-apply based doon sa nakikita nyong suited doon sa inyong setup. Itong setup ko kaya ako bumili ng 10 hive. Ito pa yung isa at ito yung dalawa nga kanina. 3 yung pinabang feral at 3 rin yung bao. So ilan pa? 3 ay tama, 3 bao tapos 3 yung nasa 4 na pala kasi yung isang week, di ba? So 10 yun. So ayun nga. May sasabihin ko. So kanya pagka kaya 10 yun. Kaya 10 yung binili ko kasi sabi ko may mabuhay lang diyan na isa or dalawang colony. Sabi ko, inisip ko 2 colony. Kasi worse ang in-expect ko dahil wala nga akong training Sabi ko may mabuhay lang din na 2 colony at tumuloy. Okay na ako. Mukhang ngayon na nag-aalaga na ako. Mukhang hindi naman siya ganun ka hirap alagaan. Hindi ako sa ang gagawin nito. Kung yung bibiro mo hulog ka dyan. So ayan, yung binili ko nga 10 at ngayon siyam yung okay yung kanilang kumbaga yung nakikita ko na magiging pagtutuloy kung sakali na maging successful yung pag-transfer natin kasi ito yung isa sa mga pinaka mahirap yung pagta-transfer ng feral na colony ba yun or hive feral colony to yung bao or yung mga yung man-made na mga nila lalagyanan or bahay. So ayun ang pinakamahirap since kailangan mong ingatan na hindi humalo yung honey papunta dun sa mga brood nila. Yung brood, yung mga baby na mga nasa yung mga kumbaga uod nung bee bago kasi maging bee yan, uod muna sila, parang uod yung itsura. Tapos pag nahalo kasi yung honey doon sa colony or sa brood minsan daw namamatay. Tsaka dapat yung orientation dapat almost the same. Tapos dadagdagan mo pa daw siya ng lalagyan mo ng at least enough na makapag-start sila ng honey, lalagyan mo ng food and honey, propolis, and yung pagkain kasi nila na solid ay yung propolis, tapos yung liquid naman ay yung honey. So ginagawa ng mga bees nila yun, kumbaga hinahalo nila tapos magiging bee bread ang tawag. Kaya ang galing. Chef pala tong mga bee kaya pala si Jollibee ayun yung kanilang mascot or logo. Anyway, so ayun yung update ko sa mga pag-aalaga ko ng bees. Yung mga gusto mag-start dyan, ako iniisip ko kasi syempre sa mga happy, diba, dapat prepared ka pag nag-aalaga ka. Talagang umaga, gabi, araw nagnonood ako ng mga training. So isipin niyo yun, ganun ako ka eager na matuto. Pero nung application iba talaga, iba yung lecture online, iba rin yung actual. Pero kahit may mga challenges, malaking bagay yung meron ka ng available na feral hive or kahit yung mga nasa bao or nasa box. Kasi bakit? Kasi yung mga napapanood mo, nai-apply mo agad at na-observe mo agad dun sa mga bees na meron ka.
So hindi yung parang puro lecture lang. Tapos kumbaga moving up ka kaagad dun sa mga learnings. Hindi yung nade-delay tapos minsan nawawala yung passion, yung fire ng passion mo na mag-alaga ng bees. Kasi pag may bees ka na, ayun no, kumbaga required ka na talaga na karirin to. Kasi kung hindi, sayang yung effort and resources mo na pinambili mo dyan ng bees. So mahirap ba? So siguro may kahirapan pero hindi siya ganun kahirap. Lalo na kung ikaw yung tao na hindi madidiriin sa hayop or sa mga insect. Kasi tayo ng mga exotic keepers. No, alam natin na kumbaga naranasan na natin na magpakain ng dubia or cockroach doon sa mga alaga nating mga hayop or plants. And we enjoy na makita sila na nabubuhay at kumakain ng ganong pagkain. Minsan, hindi ko alam kung kayo ginagawa nyo rin yun. Madidirin din ako sa ipis dati. Pero nung tumagal, hanggang ngayon naman madidirin ako, pero kaya ko nang hawakan yung ipis na walang gloves. No? Tatakmain ko parang, alam nyo yun, minsan pagkagabi at may dumapo sa inyong ipis. So talaga, di ba? Ballistic yung ating movement. Pero ako, ballistic pa rin, pero kung nangiinis ka na, pabalik-balik yung ipis. Hawakan ko na talaga yun. Tapos, yan, minsan ipa-flash ko o kaya itatapon ko sa labas. At dati, may mga video pa nga ako. Napakain ko pa sa mga carnivorous plant ko. So, ayun. No? So, pagdating naman sa mga bees, napaka-gentle nila kumpara sa mga cockroach. Gentle rin naman ang cockroach, pero ang lalaki tsaka kakadiri. No, pero itong mga bees, lalo na itong stingless itong mga stingless bees natin, ano siya? Manageable, very manageable. Tingnan nyo, wala naman akong bisot ngayon. Polo shirt lang tayo. And so, wala rin akong bibil, yung sa ulo. Pero nakakalapit ako sa kanila. At kahit na ilagay ko yung kamay ko dyan at lumapit sila sa akin, wala ayun, may mga bees dito sa side na to. Mga pollen pa. So hindi sila aggressive. Pero ibang usapan daw kung yung may mga bees kasi din na aggressive, lalo na yung may mga sting, no. Actually hindi naman sila aggressive, tayo lang yung nagiging mali yung behavior pag nalapit. Dapat hindi hindi yung ballistic yung movement mo, yung movement mo parang nagmamadali at hindi refine, no? Kasi pagka relax ka lang, halos hindi ka papansinin ng busy kahit nasa ilang inches na lang yung layo mo sa kanila, no? Unless ang gawin mo sa kanila yung magalaw mo yung hive nila, kaya mag-move ka na maingay, tapos parang nagbabibrate papunta dun sa kanilang so ayun, minsan lalapitan ka, lalong lalo na kung madikitan ka nung nila, propolis. Kasi nangyari sa akin kahapon, hiniyakap ko yung sako kasi mahuhulog kung hindi ko hayayakapin. Isang kamay lang yung gamit ko. So yakap na yakap ako. Pagtanggal ko nung nung feral hive sa katawan ko, may mga dulikit pala na propolis na galing sa entrance. Yun pa naman yung hudyat kung saan sila pupunta. So sa akin na pumunta yung propolis dun sa entrance. So maling-mali yun, yung movement na gano'n. So hindi ko lang na-video kasi madilim na kagabi. Kasi yun yung ideal na maglipat ka ng bees pagkagabi kasi nasa loob na sila lahat. At yun ang akala ko. So meron palang side na nandun sila sa kabilang side na hindi ko nakikita. At kawagyakap ko yun, dikit sa akin, yari ako, buong katawan, may bees ako. Hindi naman ako tumakbo sa baba. So ang ginawa ko, inayos ko yung pagkakalagay mo na nung feral hive dun sa baba bago ko sila isa-isang tinanggal. So masakit ba yung kagabi? Para sa akin hindi kasi yung kagat nila para ka nang dandikitan ng amor seco o yung paano ba yun?
yung brush na, halimbawa yung brush na pang ano, alam niyo yung pang brush na gulong na sasakyan pagka maglilinis ka or ng bike, no? So pag nakadikit ang kanon sa balat mo, una yung ano, matalim na parte, ganun lang yung pakiramdam niya, parang kinagat ka lang ng langgam. Mas masakit pa kayong kagat ng langgam eh, kasi mas pino yun, parang kinurot ka ng pinong-pino. Pero yung sa kanila hindi naman hindi masakit. Hindi naman masakit. So yun. So ayan, huwag kayong mag-alala dahil kung ayaw nyo rin talaga nung ito kasi stingless, so hindi siya nang sting pero nangangagat siya. Pero kung ayaw nyo nung ganyan, nangangagat pa rin at nang sting, pero naman ibang mga species ng bees na totally hindi nang sting, hindi nangangagat. Ayun yung munggo-munggo na sinasabi nila. Pero hindi pa ako nakakapag-alaga noon. Pero may ongoing order ako. Isa lang yata yung binili ko kasi ewan ko kung tama yung decision ko, isa lang. Pero inisip ko kung sakaling itutuloy niya baka dalawa na kasi para magsuportahan yung dalawa. Kasi kung isa lang parang ano kabado ako kasi walang suporta. Kasi ang bees kasi pala, ewan ko kung tama yung lecture nung isa sa mga napanood ko, marami na ako masyadong napanood. Sabi nila ang virgin queen, tama, princess, no? Yung bee ay kukuha siya ng drone from other hive, no, para siya ay maging ano na, yung active queen, no? So galing yun sa ibang hive. Pero kung walang drone from other hive, no, paano yun, no? So mas maganda siguro kung dalawa yung bibilin ko para sustainable at may kapares yung isang hive, no? Sa ano daw, sa ito dito sa stingless bee na meron tayo dito, sabi nila, no, based sa mga napanood ko rin sa isang hive minsan merong dalawa or tatlong queen, no? Hindi sila nagpapatayan, hindi tulad dun sa may mga sting na bees na isang queen lang talaga dapat. At kung may mga ibang queen cell or princess na mapipisa, minsan pinapatay nila or minsan ay yun nagiging dahilan para tumakas yung mga bees mo at umalis, maghanap ng ibang bahay. So ayun, no, kaya iniisip ko ngayon, no, dalawa talaga siguro, ayun na, final na dalawa. Magastos lang kasi yung mahal ng munggo-munggo ng supplier ko ngayon. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka mabash pa. Pero hindi ko siguro mura na yon. Hindi ko lang alam kasi talaga yung presyo. Pero kung may makita siguro ako na ano, mas mumura. Sabi kasi niya mas established na yung meron siya. Parang 2.5 or 2K yung sabi niya. Nakamura na yun, no? Kasi munggo-munggo. So iba kasi, may nagkita kasi ako nagpost nung nakaraan, kaya nasabi kong mahal. Pinagpapalit niya yung dalawang munggo-munggo niya sa isang stingless bee na colony. So hindi ko ba't ganun, ba't parang mas mura yung munggo-munggo. Tapos nung nagtanong ako ngayon, parang mas mahal yung sabi niya. Ewan ko lang siguro mas established lang yung colony na meron siya, kaya ganun kamahal. Ayan, so compare naman sa carnivorous plant, mura na yon kasi ang isang colony thousands of bees na yun naman nun kaya hindi ka na manghihinayang. Kaya lang yung thousands of bees na yun pwedeng mawala in an instant kung mali ang gagawin mo, tulad ng ginagawa ko nung nakaraan. So yung thousands of bees, pag namatay naman yun, may papalit uli, pero it will take time bago sila makarecover. So ayan, ito pala yung update sa mga yung mga helyampora na bagong dating. Okay pa rin silang salamat sa Diyos at walang negatibong itsura nag-effect sa kanila. Pero it's too early na to tell kung talagang wala nga. Kasi yung iba ko dito, tulad na itong Heterodoxia X minor ito, nagkaroon lang siya ng bad sign after 2 weeks. So marami naman yan. Hopefully kahit isa lang makabuhay ako ng Heterodoxia X minor, okay na ako. Kasi matibay naman daw yan So ayun, nain lang muna. At siguro mahabang haba na tong ating video about sa bees, no?
konting update sa ating Heliampora na bagong dating. Ang init dito. So yun lang muna. God bless and bye bye.